Ang tanghaling tapat na iyon ay hindi karaniwang araw. Sa sulok ng isang tahimik na kalsada, isang dalagang nakasuot ng gusgusing damit ang naglalakad bitbit ang isang malaking sako sa kanyang likod. Walang nakakaalam na ang mahina niyang hakbang ay magiging mitsa ng pangyayaring iayanig sa buong lungsod. Bigla siyang hinarang ng dalawang pulis at ang nagsimula bilang maliit na akusasyon ay naging paglaban na hindi nila inasahan. Sino nga ba talaga ang babaeng ito at ano ang nagpainit sa buong katawan niya sa ilalim ng tirik na araw? Tanghaling tapat noon at nakapapaso ang init. Ang tuyong hangin ay tumutusok sa balat at ang kalsadang aspalto ay kumikinang sa ilalim ng araw. Sa isang maalikabok na sulok ng kalsada, isang dalagang nagngangalang Shanti ang mabagal na naglalakad habang pasan ang isang malaking sako sa balikat. Gusgusin ang damit niya, puno ng mansa ng lupa at alikabok. Tumutulo ang pawis sa sentido niya, pero matatag ang kanyang mga hakbang. Huminto sandali si Shanti malapit sa tumpok ng tuyong basura, yumuko at pumulot ng ilang basyong bote ng plastik. Iinasok niya ang mga ito sa sakong halos puno na. Mabigat ang kanyang paghinga, pero nanatiling kalmado ang mukha niya. Sanay na siyang mabuhay ng ganito, namumulot ng mga tinapon ng ibang tao. Ngunit, ilang hakbang pa lang ang nalalakad niya, mula sa unahan ay may narinig siyang mabigat na boses na bumasag sa katahimikan ng tanghali. Hoy, hinto! Nagulat si Shanti. Lumingon siya. Dalawang lalaking nakauniporme ng pulis ang nagmamadaling lumapit. Ang isa ay malaki ang katawan, matigas ang mukha at may matatalim na mata. Ang isa naman ay may makapal na bigote at may dalang kahoy na batuta. Lumapit sila habang tinitignan si Shanti mula ulo hanggang paa. Hoy, sa tingin mo ba tapunan ng basura ang kalsadang to? Ha? Sigaw ng malaking lalaki habang lumalapit. Ang pangalan niya ay Iisa Carding. Gusot ang uniforme niya. Bukas ang butones sa itaas ng damit at mukhang naiinis ang mukha sa ilalim ng tirik na araw. Dinuro niya si Shanti gamit ang hintuturo tila nag-aakusa ng isang kriminal. Nanigas sa kinatatayuan si Shanti, hawak pa rin ang sako sa balikat. Namumulot lang po ako ng basyong bote, sir. Mahina niyang sagot. Nanginginig ang boses niya pero sinubukang maging magalang. Basyong bote. Tumawa ng malakas si Carding at lumingon sa kasama na nakatayo sa likod. Isa Lando. Pulis na malaki ang tiyan na maihawak na batuta. Narinig mo iyon, namumulot daw ng basyong bote. Lumapit si Lando habang pinapagpag ang sombrero. Alam mo bang kalsada ito ng lungsod? Maraming bisita ang dumadaan dito. Tignan mo ang itsura mo, ang dumi, nakakasira ng view, sabi niya sa nandidiring tono. Kinagat ni Shanti ang labi at yumuko. Wala naman po akong inaabala, sir. Naghahanap buhay lang po ako ng marangal. Marangal na hanap buhay. Suminghal ng malakas si Carding. Sinipa niya ang sako sa kamay ni Shanti hanggang sa magkalat ang mga bote sa aspalto. Ang tunog ng nabasag na plastik ay umalinggaw sa mainit na hangin. Kung gusto mo ng marangal na trabaho, magtrabaho ka sa tamang lugar. Huwag kang ganito, nagpapadumi sa lungsod. Agad na lumuhod si Shanti. Sinubukang ipunin ulit ang mga nagkalat na bote. Nanginginig ang kamay niya pero nanatili siyang tahimik. Namumula na ang mukha niya hindi dahil sa init, kundi dahil sa pagpipigil ng galit. Tinitigan siya ni Lando ng matalim. Tama na, pre. Ang mga taong ganyan hindi alam ang patakaran, sadyang pasaway lang. Ganito na lang, gusto mong matapos agad ang usapang to, magbayad ka ng administrative fee. Tumigil si Shanti sa pamumulot ng bote at tinitigan sila. Administrative fee, tanong niya. Mahina ang boses niya pero dinig na dinig. Umisi ng tabingi si Lando. Sapat na ang 5,000. Bayaran mo na ngayon para magbulag-bulagan na lang kami. Natahimik si Shanti. Dahan-dahan siyang tumayo at tinitigan ang dalawang tiwali ng salitan. Wala akong kasalanan, sir. Hindi ako magbabayad. Namumulot lang ako ng basura na tinapon ng tao. Lumapit palalo si Carding. Namula ang mukha sa pagpipigil ng emosyon. Hinahamon mo ba ang alagad ng batas, ha? Itinulak niya ang balikat ni Shanti ng malakas. Muntik nang matumba si Shanti pero nagawa pa ring pigilan ang sarili. Hindi ako nanghahamon, patag niyang sagot. Diretso ang tingin ng mata. Ayoko lang magpabiktima sa pangingikil.
lalong uminit ang tanghaling iyon. Ang kalsadang kanina ay tahimik ngayon ay nagsisimula ng mapansin ng mga tao sa malayo. Nagsimulang huminto ang ilan gustong malaman kung anong nangyayari sa ilalim ng tirik na araw. Suminghal ng malakas si Carding at dumura sa lupa. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa akin, sabi niya habang lumalapit pa lalo hanggang sa ang mukha niya ay isang dangkal na lang ang layo kay Shanti. Ang boses na pagsingasing niya ay pakinggan mong mabigat at nandidikdik. Hindi umatras si Shanti. Tumayo siya ng tuwid kahit halatang nanginginig ang katawan. Hindi ako matapang, sir. Pero wala rin akong kasalanan. Namumulot lang ako ng basyong bote sa kalsada. Tumawa ng mahina si Lando sa likod. Tignan mo to, pre, madaldal ang mga ngalakal na to, sabi niya habang pinaglalaruan ang batuta sa kamay, pinapalo-palo sa palad na lumilikha ng tunog na hipakpak na nagpapigil ng hininga sa mga residente sa paligid. Tinitigan ni Carding si Shanti nang may pang-uyam. Kung lahat ng tao katulad mo, magiging basurahan ang lungsod na to, sa tingin mo gusto kong makakita ng maruming mukha gaya niyan sa kalsada. Huminga ng malalim si Shanti pinipigilan ang sarili. Hindi ako ang nagtatapo ng basura, sir. Ako pa nga ang nagliligpit. Kung lahat ng tao mamumulot gaya ko, magiging malinis ang kalsada. Ang sinabi niya ay nagpasabog agad kay Carding. Lumalaban ka ha? Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ang mga taong tulad mo ay dapat turuan ng leksyon. Agad niyang tinabig ang sako ni Shanti hanggang sa tumalsik sa gilid ng kalsada. Aminin mo na nagbebenta ka ng nakaw na gamit, no? Tinitigan siya ni Shanti ng matalim. Basura ang mga to, sir. Napulot ko sa kalsada, hindi ninakaw. Tumahimik ka. Sigaw ni Carding sabay tulak sa dibdib ni Shanti ng malakas. Napaatras si Shanti ng 2 hakbang. Nagsimulang magbulungan ang ilang residente sa kabilang ibayo. May nagsimulang mag-record gamit ang cellphone, pero walang naglakas loob magsalita. Naglakad si Lando paikot kay Shanti gaya ng predator na nagmamanman ng biktima. Tignan mo pre, ang tapang pa ring sumagot ng taong to, siguro akala niya nanggugulat lang tayo. Tinitigan ni Shanti ang dalawa ng salitan. Hindi ako takot, sir. Marangal ang trabaho ko, hindi ako magnanakaw. Tumawa ng malamig si Carding. Magaling. Tignan natin kung gaano kakarangal pagkatapos matikman ang sapatos ko. Humakbang siya pasulong kinuyom ang kamao at ang mabigat niyang boses ay bumasag sa mainit na hangin. Lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad bago kita lumpuhin. Nanatiling nakatayo si Shanti sa pwesto. Diretso ang tingin kay Carding nang walang takot. Kung lumuhod man ako dahil yun sa nadapa ako, hindi dahil sa takot. Biglang kumapal ang tensyon sa hangin. Tila nawala ang tunog ng makina ng mga sasakyang dumadaan. Lahat ng tingin ay nakapako sa iisang lugar sa ilalim ng tirik na araw ng tanghali sa pagitan ng isang gusgusing babae na tumatangging yumuko at 2 tiwaling pulis na uhaw sa kapangyarihan. Umisi si Lando habang tinatapik-tapik ang kahoy na batuta sa palad. Tama na, pre, huwag ka nang magalit. Ayusin na lang natin sa maayos na paraan, sabi niya sa tusong tono. Tinitigan niya si Shanti mula ulo hanggang paa, tapos ay lumapit habang pinapagpag ang amoy ng yosi sa damit. Ganito, miss. Kung gusto mong matapos agad ang usapang to, magbayad ka na lang ng cleaning fee na 5,000. Tinitigan siya ni Shanti nang hindi makapaniwala. 5,000, mahina pero matigas niyang sabi. Namumulot lang ako ng basura sa gilid ng kalsada, sir. Bakit niyo ako sisingilin ng ganoon kalaki? Tumawa ng maikli si Lando. Sa tingin mo basurahan ang kalsada ng lungsod na to? Gamit ng tao yan. Kinuha mo na walang paalam, ibig sabihin nagnakaw ka. Mura na ang 5,000 para sa ransom. Nag-cross arm si Carding sa dibdib at tumitig ng masama. Gusto mong makalaya agad, magbayad ka. Kung hindi dadalhin ka namin sa presinto. Gusto mo? Hinawakan ng mahigpit ni Shanti ang sako. Wala akong ganoong kalaking pera. Ilang libo lang ang kinikita ko sa mga boteng to. Dumukwang si Lando. Mababa ang boses pero tumutusok. Kung ganoon, ibenta mo na lang ang sako mo o humingi ka ng awa sa mga residente dito. Makakapaghintay ako. Nagsimulang tumingin ng alanganin ang ilang residente sa paligid. Pero walang naglakas loob magsalita.
Ang boses ng hangin at init ng tanghali ay nagpabigat lalo sa atmosphere. Umiling ng marahan si Shanti. Hindi ako magbabayad, sir. Wala akong kasalanan. Marangal ang trabaho ko. Humakbang agad si Carding pasulong. Nanlisik ang mata. Marangal na trabaho, sigaw niya. Hindi pinadudumi ng marangal na trabaho ang lungsod na to. Ang mga taong katulad mo puro perwisyo lang. Inangat ni Shanti ang mukha, tinitigan si Carding ng walang takot. Hindi takot sa init ng araw ang taong tapat, sir. Pero takot sa liwanag ang taong madumi. Biglang tumahimik ang paligid. Nagpigil ng hininga ang ilang residenteng nanonood. Sinulyapan ni Lando si Carding na may tawang nagpipigil ng pang-aasar. Aba, pre, ang tapang magsermo ng mga ngalakal, sarkastiko niyang sabi. Namula ang mukha ni Carding, nanigas ang ugat sa lid. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa ilalim ng tirik na araw. Magbayad ka ngayon o mabilis na sumingit si Shanti. Matigas ang boses. O ano, sir? Sisipain niyo ako para makita ng lahat kung paano tratuhin ng pulis ang maliliit na tao. Nagtagpo ang matatalim nilang tingin. Tila tumigil ang oras sandali. Tapos ay umungo si Carding. Talagang naghahanap ka ng gulo, babae. Nagsimulang kumuyom ang kamay niya at wala nang natitirang pasensya sa mga mata niya. Nang walang babala, iwinasiwas ni Carding ang paa ng malakas papunta sa sako ni Shanti. Blag! Tumalsik ang sako sa gilid ng kalsada. Nagkalat ang laman sa mainit na aspalto. Gumulong ang mga plastik na bote, tumalbog ang mga nayuping lata, at kumintab ang mga bubog sa ilalim ng araw. Tignan mo yan, sigaw ni Carding habang itinuturo ang mga nagkalat na bote. Ganyan ang resulta ng mga taong katulad mo. Madumi, perwisyo, nakakadiri. Tinitigan ni Shanti ang mga nasirang gamit tapos ay dahan-dahang lumingon kay Carding. Mabigat ang boses pero nanatiling kalmado. Nagliligpit lang ako ng tinapon ng iba, sir. Pero ang pinakamadumi dito ay hindi ang kalsada. Ang pangungusap na iyon ay naging dahilan para mawalan ng kontrol si Carding. Mabilis siyang humakbang at sinipa si Shanti hanggang sa bumagsak ang katawan pasubsob. Ang tunog ng katawan na humampas sa aspalto ay nagpagulat sa mga residente sa paligid. Tumahimik ka, malakas niyang bulyaw. Ang laki ng bibig mo para sa mahirap na tao. Tiniis ni Shanti ang sakit sa gasgas na tuhod. Sinubukan niyang bumangon gamit ang nanginginig na kamay. Hindi ako takot, sir. Wala akong kasalanan. Mahina niyang sabi. Pero malinaw na narinig. Sumali si Lando sa likod na may kasamang magaspang na tawa. Aba, pre. Ang tapang pa ring magsalita. Baka kailangang turuan ng leksyon. Lumapit siya at pinalo ang balikat ni Shanti gamit ang kahoy na batuta. Pok! Ang tunog ng hampas ay nagpajuwang ulit kay Shanti. Tama na, sir. Hinto na po, sir. Sabi ni Shanti na hinahabol ang hininga. Wala akong inaabala. Tinitigan siya ni Carding ng matalim. Sa tingin mo naglalaro kami, ha? Sinipa niya ulit sa pagkakataong ito ay tinamaan ang tiyan ni Shanti. Kapag sinabi naming magbayad, magbayad ka. Nagsimulang sumigaw ng mahina ang ilang residente mula sa malayo. Sir, wag naman po ganyan. Maawa kayo. Sumali rin ang matandang nagtitinda ng saging. Mangangalakal lang siya, sir. Ngunit lumingon si Carding na nanlilisik ang mata. Gusto mong makialam, ha? Sigaw niya sa residente. Nanahimik agad ang lahat, yumuko, nagpanggap na hindi nakakita. Tiniis ni Shanti ang hapdi. Nanginginig ang kamay sa lupa. Sa tingin niyo nagiging tama kayo dahil sa uniforme, no? Sabi niya habang nakatingin sa kanilang dalawa mula sa baba. Pero hindi matatakpan ng badge ang bulok na puso. Umuwol si Lando. Bastos ang bibig mo, babae, sabi niya habang itinataas ang batuta para pumalo ulit. Lalong uminit ang paligid. Hindi lang dahil sa araw, kundi dahil sa galit na muntik ng sumabog. Sa gitna ng ingay ng kalsada na nagsisimula ng maging matao, dahil sa mga nanonood, iisang boses lang ang naririnig ng malinaw. Ang mabigat na hininga ni Shanti na sinusubukang manatiling nakatayo sa harap ng dalawang pulis na nawalan na ng konsensya.
Hindi pa nakakatayo ng tuwid si Shanti nang humampas ng malakas ang kahoy na batuta ni Lando sa likod niya. Blag, bumagsak ulit ang katawan niya sa aspalto. Ang malakas na tunog ay nagpatili ng pigil sa ilang residente. Tumawa ng mahina si Lando. Magaspang ang boses. Ganto kapag ang maliliit na tao nagmamatapang nakalimutan ang lugar nila, sabi niya habang pinapaikot-ikot ang batuta sa kamay. Yumuko si Carding, tinitigan si Shanti na ngayon ay nakaluhod habang tumutulo ang dugo sa labi. Sa tingin mo kaya mo pang magmatapang, sarkastiko niyang sabi sabay sipa sa balikat ni Shanti hanggang sa matulak ang katawan sa poste ng kuryente sa gilid ng kalsada. Umingit ng mahina si Shanti pero sinubukan pa ring bumangon. Hindi ako susuko, sabi niya habang nakatingin sa kanila ng malabo ang paningin. Ngumisi si Carding. Gusto mo nang mamatay, no? Itinaas niya ang kamay at sinampal ang mukha ni Shanti ng malakas. Umalingaw-ngaw ang tunog ng sampal dahilan para magtakip ng bibig ang ilang babaeng nanonood sa takot. Gumwang si Shanti, tumulo ang dugo sa ilong. Gayunpaman, hindi pa rin siya umiyak. Tinitigan lang niya ang dalawang lalaki ng tinging puno ng galit. Hindi bagay ang uniforme niyo sa taong nananakit ng babae, mahina pero matigas niyang sabi. Tinitigan siya ni Lando ng malupit na tingin. Tumahimik ka, sigaw niya habang sinisipa ang sako ni Shanti na punit na. Gumulong ang mga bote sa kalsada at muntik ng masagasaan ng kotseng dumadaan. Bumusina ng mahaba. Pero walang pakialam ang dalawang pulis. Ilang cellphone ang itinaas ng palihim na re-record ang bawat segundo ng karahasan. Tumingin si Shanti sa paligid, nakita ang mga residenteng takot pero galit din, lumunok siya, tapos ay nagsabi ng mahina pero puno ng paniniwala. Sa tingin niyo wala akong dangal? Maling-mali. Tinitigan siya ni Carding nang namumula ang mata. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa harap ko. Ngayon tignan natin kung hanggang saan tatagal ang dangal mo sa sapatos na to. Itinaas niya ang paa ng mataas, handang sipain ang mukha ni Shanti. Pero bago pa lumipad ang sapatos, biglang gumalaw ng mabilis ang nanginginig na kamay ni Shanti. Hinablot ang bukong-bukong ni Carding gamit ang lakas na hindi inaasahan. Nagpigil ang hininga ang mga nanonood. Sinubukan ni Carding na kumawala. Ngunit ang hawak ni Shanti ay parang bakal. Tinitigan niya ng diretso ang lalaki. Puno ng galit na nagsisimula ng mawalan ng kontrol. Turn ko naman ngayon, sabi ni Shanti sa mabigat na boses. Nagulat si Carding nang maramdaman ang bukong-bukong na hawak ng mahigpit ni Shanti. Bitaw! Sigaw niya habang sinusubukang sumipa. Pero lalong humigpit ang hawak. Puno ng pawis at dugo ang mukha ni Shanti, pero nagliliyab ng matalim ang mata. Tila ba may biglang nagising sa loob niya. Huminga ng malalim si Shanti. Tapos sa isang mabilis na galaw, pinaikot niya ang katawan at blag. Bumagsak si Carding ng malakas sa lupa. Humampas ang likod sa aspalto. Narinig ng malinaw ang tunog ng banggaan at napasigaw sa gulat ang mga residente sa paligid. Pre, sigaw ni Lando. Nanlaki ang mata niya. Sinubukan niyang tulungan ang kasama na bumangon. Pero naunang tumayo si Shanti. Tuwid ang katawan kahit puno ng dugo ang mukha. Dinuro ni Shanti si Lando gamit ang nanginginig na daliri. Sa tingin niyo ba tatahimik lang ang maliliit na tao? Malakas ang boses niya, tumutusok sa gitna ng init ng tanghali. Itinuwid ni Lando ang katawan, sinusubukang takpan ang takot na lumabas. Walang hiya ka, ang lakas ng loob mong lumaban sa pulis. Itinaas niya ang batuta pero tinitigan siya ni Shanti nang walang takot. Kung pulis na gaya niyo, mas mabuti pang lumaban ako kaysa sumuko, malamig na sagot ni Shanti. Si Carding nakakabangon lang, tinitiis ang sakit sa likod, ay suminghal sa galit. Pagsisisihan mo to habang buhay, bastos na babae, sabi niya habang nakaduro kay Shanti. Tinitigan siya ni Shanti ng matalim, mababa pero malinaw ang boses. Kayo ang dapat mahiya, ang badge sa dibdib nyo ay hindi para mangikil ng tao. Naging tense ang atmosphere. Nagsimulang dumami ang lumabas na residente mula sa mga tindahan sa paligid, tumayo sa gilid ng kalsada, nanood ng hindi naglalakas loob makialam. Sumigaw si Lando sa umpukan. Huwag kayong makialam. Usaping legal to. Pero lalong dumami ang cellphone na itinaas ni record ang lahat. Humakbang si Shanti ng isa palapit. Kung ang batas ay nasa kamay ng mga taong tulad nyo, mahina niyang sabi.
Mas mabuting taong bayan na mismo ang magpatupad nito. Suminghal si Carding. Sino ka sa akala mo? Ha? Natahimik si Shanti sandali tapos ay naglabas ng card mula sa bulsa ng pantalon. Marumi pero nakikita pa rin ang official emblem sa ibabaw. Tinitigan niya sila ng salitan. Ang pangalan ko ay Shanti, Internal Intel mula sa Ethics Monitoring Unit. At matagal ko na kayong minamanmanan. Biglang nanigas ang paligid. Umatras si Lando. Maputla ang mukha. Aano ka? Intel ka. Tinitigan siya ni Shanti ng malamig. Ngayon mo lang nalaman. Hinampas ni Carding ang lupa sa galit. Kalokohan. Paanong magmumukhang mangangalakal ang Intel na gaya nito? Tinitigan siya ni Shanti ng patag. Kasi marunong lang kayong tumingin ng tao base sa uniforme. Mabilis na lumingon si Lando na nagpapanik. Predelikado to, maraming nakakakita. Umungol si Carding. Wala akong pakialam kung Intel o hindi kong lalaban sa pulis sa kalsada, mali pa rin. Inabot niya ulit ang bakal na batuta, handang sumalakay. Pero ngayon nagbago na ang tingin ni Shanti, mas matalim at mas malamig kaysa kanina. Tinitigan ni Carding ang AC card sa kamay ni Shanti ng tinging puno ng puot. Humakbang siya pasulong. Pula ang mukha sa pagpipigil ng galit. Hindi ako naniniwala sa kalokohan mo, sabi niya habang tinatabig ng marahas ang kamay ni Shanti hanggang sa mahulog ang card sa aspalto. Kung totoong Intel ka, imposibleng trabaho mo ang mamulot ng bote sa kalsada. Tinitigan ni Shanti ang card na nahulog tapos ay tinitigan si Carding ng matalim. Dahil sa ganitong paraan lang makikita ang tunay na kulay nyo, patag niyang sagot. Mabilis na yumuko si Lando, pinulot ang card. Tinitigan niya ito sandali at naging tense ang mukha. Pretututu. Mahina niyang bulong. Pero tinabig siya ni Carding. Tumahimik ka. Lahat pwedeng dayain. Nanatiling nakatayo ng tuwid si Shanti. Puno ng sugat ang katawan pero ang tingin ng mata ay matalim parang kutsilyo. Hindi niyo ba nare-realize? Sa nakalipas na 3 linggo pinagmamasdan ko kayo na nangingikil sa mga residente. Kumukuha ng pera sa mga tindero at nambubugbog ng taong ayaw magbayad. Ngayon sapat na ang ebidensya at saksi. Tapos na ang tungkulin niyo. Umatras si Lando, nagsisimulang manginig ang boses. Teka, pwede nating pag-usapan to ng maayos, miss. Sumunod lang ako sa utos ni Carding. Tumahimik ka, bulyaw ni Carding tapos ay tinitigan si Shanti ng may galit. Sa tingin mo dahil sa card na iyan pwede mo na kaming tapakan ng basta-basta. Hinablot niya ang kwelyo ni Shanti at hinila ng marahas. Intel man o hindi, nananatili kang hamak na babae na walang modo sa pulis. Hindi sinubukan ni Shanti na lumaban, tinitigan lang siya ng diretsyo sa mata. Nagkamali ka na ng hakbang, Carding. Ang boses na iyon ay patag pero matalim. Agad na sinampal ni Carding ang mukha ni Shanti ng malakas. Pak! Napalingon ang ulo ni Shanti sa gilid. Tumulo ang dugo sa gilid ng labi. Ngunit nanatiling nakatingin ng diretsyo ang mata niya. Nagsimulang sumigaw ang mga residente sa paligid, "Hoy, wag mo na siyang saktan." Lumingon si Carding sa umpukan na may mabangis na mukha. Tumahimik kayong lahat. Kung hindi isasama ko kayo sa kulungan. Dahan-dahang yumuko si Shanti, kinuha ulit ang AC card sa lupa. Nanginginig ang kamay pero nanatiling stable ang boses. Hindi kayo tagapagpatupad ng batas. Kriminal lang kayo na nakauniporme. Umungol si Carding, binunot ang baril sa biwang. Tama na, malakas niyang sabi. Gusto mo kaming duro-duruin sa harap ng publiko. Nagpanik si Lando. Pre, huwag, maraming kamera, maraming residenteng nakakakita. Pero nawalan na ng kontrol si Carding. Lumabas ang ugat sa sentido, mabigat ang hininga. Itinutok niya ang baril diretsyo sa ulo ni Shanti. Ngayon mamili ka, peking Intel. Bayaran mo ang kayabangan mo o gagawin kitang balita ngayong hapon. Nanahimik si Shanti, hindi kumurap ang mata kahit kaunti. Sige lang, Carding. Pero tandaan mo, kapag kinalabit mo ang gatilyo, malalaman ng lahat dito kung sino talaga ang mali. Tahimik, tanging ihip ng hangin at boses ng insekto sa tanghali ang naririnig ng malabo. Naggitngit ang ngipin ni Carding. Nagsimulang manigas ang daliri sa gatilyo.
Ang sitwasyon sa sulok ng kalsada ay naging digmaan na sa pagitan ng tapang at kasakiman. Nakatutok pa rin ang baril ni Carding kay Shanti. Kalahati ng nakadiin ang hintuturo sa gatilyo. Sumigaw sa panik ang mga residente sa paligid. Ang iba ay umatras palayo. "Sir, wag! May bata dito!" Sigaw ng isa mula sa malayo. Pero walang pakialam si Carding. Pula ang mata, puno ng galit at hiya na naghalo-halo. Nakatayo ng tahimik si Shanti. Regular ang hininga kahit puno ng sugat ang mukha. Lalo mong ipinapakita kung sino ka talaga, Carding. Mahina niyang sabi pero tumutusok. "Tumahimik ka." Sigaw ni Carding. "Isa pang buka ng bibig mo. Babarilin kita." Mukhang balisa si Lando. Umatras ng kaunti. "Tama na. Maraming nakakakita. Tayo ang mapapahamak." Sabi niya na nagpapanik. Lumingon si Carding nang mabilis tinitigan si Lando ng matalim. "Umatras ka kung takot ka. Pero ako hindi." Ang babaeng to ang nagpapahiya sa pulis sa harap ng publiko. Samantalang hawak pa rin ni Carding ang baril sa harap ng mukha niya. Dahan-dahang inabot ni Shanti ang sako na nahulog kanina malapit sa paanan niya. Nanginginig ang kamay pero nakapokus ang mata. Bahagya siyang yumuko, nagkukunwaring pinupulot ang nahulog na bote. Ngunit mula sa loob ng sako, nahawakan ng mga daliri niya ang isang bagay na malamig. Isang maliit na itim na baril. Service firearm na tinago niya habang nagpapanggap. Tinitigan siya ni Carding nang may paghihinala. "Anong ginagawa mo, ha? Huwag kang gagawa ng kung ano." Sinipa niya ang sako. Pero huli na, nahugot na ni Shanti ang baril mula sa loob. Mabilis at sanay ang galaw. Agad na tumahimik ang paligid. Nagulat ang mga residente. Tinitigan siya ni Lando nang hindi makapaniwala. Shit, armado talaga siya. Sa loob ng ilang segundo, nakatutok na ang maliit na baril diretso sa mukha ni Carding, sakto sa bibig niya. Narinig ang tunog ng click ng ikasa ni Shanti ang gatilyo. "Ngayon sino ang naglalaro, sir?" Sabi ni Shanti sa boses na kalmado pero nanginginig dahil sa galit. Naniga si Carding. Napatigil ang hininga sandali. "Baliw ka." Paos ang boses, halos hindi marinig. Tinitigan siya ni Shanti ng diretso sa mata. "Kayo ang tumatakot sa taong bayan ngayon, maramdaman niyo ang pakiramdam na matakot." Lumapit si Lando ng dahan-dahan, sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. "Shanti, please ibaba mo ang baril mo. Delikado to, pwede nating pag-usapan ng maayos." Nautal niyang sabi. Mabilis na lumingon si Shanti sa kanya, tinitigan ng matalim. "Sa tingin mo ba naayos niyo ng mabuti nung tinadyakan ako, nung binugbog ako sa harap ng maraming tao?" Hindi makasagot si Lando, yumuko na lang. Sinubukan ni Carding na magsalita sa paos na boses. "Sa tingin mo makakaalis ka dito ng buhay kapag kinalabit mo yan?" Tinitigan siya ni Shanti ng malamig. "Hindi ako takot mamatay. Pero sinisiguro ko bago bumagsak lilinisin muna ang madumi." Nagsimulang bumulong ang ilang residente, ang iba ay nagre-record gamit ang cellphone. Ang iba naman ay nagdarasal na sana ay walang mangyaring barilan. Lalong kumapal ang tensyon sa hangin. 2 baril ang naghaharap sa ilalim ng nakapapasong araw. Mabilis na bumulong si Lando kay Carding. "Pre, huwag kang gagalaw muna." Hindi siya nagbibiro. Pero humakbang si Carding ng dahan-dahan pasulong, sinusubukang manghamon. "Kung totoo kang intel, patunayan mo." Putok. "CJ." Tinitigan siya ni Shanti ng tahimik. Bahagyang diniinan ang daliri sa gatilyo. Tila tumigil ang hangin sa paggalaw. Walang pag-aalinlangan ang mukha, pero nagtatago ng malalim na sugat ang mata. Sugat dahil sa katarungang masyado ng matagal na inuupakan. Naging tense ang atmosphere sa kanto. Nagpigil ng hininga ang mga residente. Nakatutok ang kamera ng cellphone mula sa iba't ibang direksyon. Nakatingin pa rin si Carding sa nguso ng baril sa harap ng mukha niya. Pero nagsimulang lumabas ang mapang-uyam na ngiti sa labi niya. "Matapang ka rin pala, ha? Pero sayang nag-iisa ka." Sabi niya sa tonong ng aasar. Tinitigan siya ni Shanti ng matalim nang hindi gumagalaw. "Sapat na akong mag-isa para labanan ang 2 duwag.
Dahan-dahang umatras si Lando. Gumalaw ng tahimik ang kaliwang kamay, inabot ang radyo sa sinturon. Sa boses na halos hindi marinig, pinindot niya ang communication button. 1515, South Sector position need immediate backup. Armed target. Mabilis na sumulyap si Shanti na malayan ang galaw na iyon. Bitawan mo ang radyo, Lando. Matigas niyang sabi nang hindi ibinababa ang baril. Nagpanggap na kalmado si Lando. Relax lang, Ma'am Intel. Nagre-report lang ako na may magulong residente. Huwag kang magsinungaling, malamig na sabi ni Shanti. Alam ko ang code na ginamit mo lang. Ngunit huli na mula sa malayo, narinig ang tunog ng motor ng pulis na mabilis na lumalapit. Nagsimulang magpanik at umatras ang mga residente sa paligid. Isang nanay ang humila sa anak palayo habang sumisigaw, takbo. Maraming pulis ang parating. Ngumiti nang may kasiyahan si Carding. Oh, ngayon tapos ka na, Miss Intel. Tignan mo, ito ang totoong pulis. Tumingin si Shanti sa direksyon ng boses ng motor na lalong lumalakas. Naningkit ang mata. Sa tingin mo ba dumating sila para tulungan ka? Naman, sagot ni Carding na may maikling tawa. Iisa ang uniforme namin. Ikaw ay penyusup lang na nagkataong may dalang baril. Hindi nagtagal, lumabas ang tatlong ibang pulis sa kurbada. Bumaba sila ng motor habang may dalang batuta at stun gun. Sumigaw ang isa sa kanila, ibaba mo ang baril na iyan, ngayon din ilapag sa lupa. Lalong lumayo ang mga residente. Ang iba ay nagtago sa likod ng tindahan at poste ng kuryente. Mabilis na nagsalita ng malakas si Lando. Binantaan niya kami, sir. Nagpanggap siyang intel, muntik ng barilin ang kasama ko. Tinitigan siya ni Shanti ng matalim. Talagang wala kang hiya, Lando. Lumapit ang isa sa mga bagong pulis habang nakatutok ang baril kay Shanti. Binabalaan kita ulit. Bitawan mo ang baril o babarilin ka namin. Tumawa ng mahina si Carding sa likod. Sige, hulihin niyo siya. Delikado ang babaeng iyan. Pumihit si Shanti ng kalahati. Naiipit na siya ngayon sa pagitan ng apat na armadong tao. Tumingin ang mata niya sa iba't ibang direksyon. Mabilis ang hininga. So ganito ang paraan nyo. Para protektahan ang taong bayan, sabi niya sa mapait na tono. Diniin ng pulis sa harap, bitawan mo ang baril ngayon din. Tinitigan ni Shanti si Carding ng diretsyo. Pwede kang tumawag ng 1-0 tao pa, pero ang katotohanan ay hindi nyo kayang patayin, mahina niyang sabi. Tinitigan siya ni Carding ng tinging puno ng put. Masyado kang madaldal. Suminghal si Shanti ng maikli at masyado na kayong matagal na umaabuso sa uniforme. Sa sumunod na ilang segundo, talagang tumahimik ang paligid bago sumigaw si Carding. Ngayon at nagsimulang gumalaw ng sabay-sabay ang ibang tiwali papunta kay Shanti. Pagkasigaw ni Carding, isa sa mga bagong dating na pulis ang mabilis na gumalaw mula sa likod. Iwinasiwas niya ang mapurol na bagay, isang bakal na batuta at blag humampas ng malakas sa likod ni Shanti. Agad na gumuwang ang katawan ni Shanti paharap. Nabitawan ang baril sa pagkakahawak at dumula sa aspalto. Sumigaw sa gulat ang mga residente. Diyos ko, nananakit sila ng babae. Humalo ang boses ng sigawan sa ugong ng motor na umaandar pa sa gilid ng kalsada. Napaluhod si Shanti. Hinawakan ng kamay ang mainit na lupa. Mabigat ang hininga. Narinig ang boses ni Carding sa likod niya, malakas at kontento. Kita mo na, ang tapang maglaro ng baril sa harap ng pulis. Sinipa ni Lando ang baril ni Shanti palayo tapos ay tinitigan ito mula sa itaas. Ngayon tignan natin kung may tapang pang mag-feeling intel, sabi niya sa mayabang na tono. Sinubukan ni Shanti na bumangon, pero hinawakan agad ng dalawang ibang pulis ang balikat niya mula sa likod at idiniin sa lupa. Tumahimik ka, babae, bulyaw ng isa sa kanila. Gumawa ka na ng gulo. Tinitigan ni Shanti ang mainit na lupa. Tumulo ang dugo mula sa labi papunta sa aspalto. Sa paos na boses, mahina niyang sinabi, kayo ang gumawa ng gulo, hindi ako. Lumapit si Carding habang sinisipa ang malaking sako ni Shanti hanggang sa bumangga sa poste ng kuryente. Tapusin niyo na siya para malaman ang kapalit ng paglaban sa amin. Yes, sir. Sagot ng isa pang tiwali tapos ay sinipa ang bewang ni Shanti. Dog!
Malakas ang tunog ng banggaan dahilan para mapasigaw ang ilang residente. Tama na, sigaw ng isang tatay mula sa umpukan. Huwag na kayong manakit. Babae siya, sir. Lumingon si Carding nang may mabangis na mukha. Umatras ka, o gusto mo ring hulihin kita, bulyaw niya. Nanahimik agad ang residente. Namutla ang mukha. Lumuhod si Lando sa harap ni Shanti. Tinapik ang pisngi ng mahina pero puno ng pang-aasar. Ngayon, anong pakiramdam, ma'am fake intel? Kanina ang yabang, sa huli humahalik din sa aspalto. Tinitigan siya ni Shanti gamit ang mapulang mata. Ang paos na boses ay halos parang ungol. Sa tingin mo wala akong ebidensya. Na-record ang lahat ng aksyon niyo. Tumawa ng maikli si Lando. Pwedeng burahin ang recording, ma'am. Pero ang durog na katawan ay hindi na maaayos. Lumuhod si Carding sa tabi niya, tinitigan ang mukha ni Shanti ng malapitan. Alam mo ba kung bakit hindi na nanalo ang mga taong tulad mo, ha? Kasi kami ang may hawak ng batas. Tinitigan siya ni Shanti ng matalim. Kung hawak ng bulok na tao ang batas, nagiging instrumento lang ng pananakot ang batas. Sumasagot pa ang bibig mo, ha? Sinuntok ni Carding ang pisngi ni Shanti ng isa pa. Pak! Napalingon ang ulo ni Shanti sa gilid. Umagos ang sariwang dugo sa sentido. Nagsimulang magsalita ulit ang mga residente. May ilang sumigaw ng histerikal. Pero bago pa may makatulong, itinaas ni Carding ang paa. Nang mataas handang sipain ang mukha ni Shanti sa huling pagkakataon. Tinitigan siya ni Lando ng may kasiyahan. Sige na, pre, tapusin mo na para tapos na. Gayunpaman, sakto nang halos tumama sa mukha niya ang itim na sapatos, biglang itinaas ni Shanti ang kamay at hinawakan ng mahigpit ang paa ni Carding sa ere. Higit na mas malakas kaysa kanina. Narinig ang malakas na tunog. Crack! Tila ba sa pilitang hinila ang kasukasuan ng paa. Sumigaw si Carding. Ah! Dahan-dahang tumingala si Shanti. Puno ng dugo ang mukha pero iba na ang mata niya. Namumula ang pupil kumikinang ng matalim parang baga na nagliliyab sa ilalim ng araw sa tanghali. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Carding sa buong kalsada. Bumagsak siya paatras habang hawak ang pilay na paa. Samantalang ang dalawang ibang tiwali na nakahawak kanina kay Shanti ay biglang umatras sa takot. Nagsimulang yumanig ng mahina ang hangin sa paligid. Nagliparan ang alikabok at buhangin mula sa aspalto tila tinangay ng mainit na hangin na galing kung saan. Nanlaki ang mata ni Lando. Nanginig ang katawan. Ano to? Nautal niyang sabi. Lumingon siya sa dalawang ibang kasama. Hulihin niyo siya bilis. Pero walang ni isa sa kanila ang naglakas loob gumalaw. Dahan-dahang tumayo si Shanti. Tuwid ang katawan. Kahit tumutulo pa ang dugo sa labi at sentido. Nakalugay ang buhok, maputla ang mukha, pero nagliliyab ng matingkad na pula ang tingin ng mata. Lalong uminit ang hangin. Narinig ang static electricity ng mahina sa tainga ng lahat. Nagsimulang umatras ng nagpapanik ang mga residenteng nanonood sa malayo. Diyos ko, ano siya? Parang umiilaw siya. Tinitigan ni Lando si Shanti ng may tensyonadong mukha. Tao ka ba o ano? Tinitigan sila ni Shanti isa-isa. Mabigat at patag ang boses. Tao ako. Pero masyadong madalas tapakan hanggang sa tumanggi na ang katawan ko. Namamatay. Sinubukan ni Carding na bumangon gamit ang nanginginig na kamay. Hindi ka karaniwang tao. Anong ginagawa mo? Lumakad si Shanti palapit ng dahan-dahan. Bawat hakbang ay nagpapayanig sa hangin sa paligid niya. Sa tingin niyo pwedeng mang-api ang kapangyarihan ng tuloy-tuloy ng walang ganti, sabi niya sa mababa pero nandidiktik na tono. Umatras si Lando sinubukang abutin ang baril sa biwang. Pero bago pa man niya ito mabunot, tumilapon siya paatras dahil sa mainit na hangin na umiikot sa paligid ni Shanti at bumangga sa pader ng tindahan. Blag! Lando, sigaw ni Carding nang nagpapanik. Hinawakan niya ang mukha na nagsisimula ng pagpawisan ng malala. Tinitigan siya ni Shanti ng diretsyo. Nanangkit kayo ng mga inosenteng tao. Ngayong araw babalik sa inyo ang sakit na yan. Nanginginig si Carding sinubukang magsalita pero naipit ang boses.
Baliw ka, hindi to pwede. Dahan-dahang itinaas ni Shanti ang kamay at nagbago ang hangin sa paligid naging mas mainit. Ang bakal na batuta na ginamit pamalo sa kanya kanina ay lumutang na ngayon sa ere. Yumayanig ng malakas, tapos ay humampas sa poste ng kuryente nang may malakas na kalabo. Dom! Sumigaw sa takot ang mga residente. May tumakbo palayo. Ang iba ay nagre-record pa rin pero nanginginig ang kamay. Lumuhod si Carding sa lupa. Maputla ang mukha. Tulong huwag mo akong patayin, nauutal niyang sabi. Tinitigan siya ni Shanti ng malamig. Hindi ko kailangang pumatay. Gusto ko lang maramdaman niyo ang ginagawa niyo sa iba. Sinubukan ni Lando na bumangon pero nanginginig ng malala ang katawan. Hindi siya tao. Demonyo siya. Bulong niya sa nanginginig na boses. Lumapit si Shanti. Mabagal pero matatag ang hakbang. Hindi demonyo, kalmado niyang sabi habang nakatitig ng diretso sa mata ni Lando. Tao lang na masyado ng matagal na nahimik. Ilang sandali pa narinig ang dagundong mula sa hangin. Ewan kung galing sa init, ewan kung galing sa lakas sa katawan ni Shanti. Walang ekspresyon ang mukha, pero patuloy na nagliliyab ng matalim ang mata parang baga na hindi namamatay kahit sa ilalim ng tirik na araw. Lalong lumakas ang boses na yumayanig mula sa hangin parang kulog na napigilan sa langit sa tanghali. Ang lupa sa ilalim ng paa ni Shanti ay nagkaroon ng maliliit na bitak. Ang hangin sa paligid ay naglalabas ng nakapapasong init. Nagsimulang mabasa ng pawis ang uniforme ng mga tiwaling nakatayo sa paligid. Namutla ang mukha sa takot. Si Lando nakakabangon lang ng pasuray-suray ay tinitigan si Shanti ng nanlalaki ang mata. Imposible to, sabi niya sa nanginginig na boses. Hindi pwedeng magkaroon ng ganitong lakas ang tao. Tinitigan siya ni Shanti ng malamig. Kayang gawin ng tao ang kahit ano kapag pinilit ng matagal na magtiis. Sinubukan ni Carding na umatras hinihila ang paang may pilay. Huwag kang lalapit, binabalaan kita. Itinutok niya ang baril, pero nanginginig ng malala ang kamay. Tinitigan ni Shanti ang nguso ng baril tapos ay dahan-dahang itinaas ang kamay. Sa isang iglap, yumanig ang baril sa kamay ni Carding at nabitawan, lumutang sa ere. Tinitigan siya ni Carding nang hindi makapaniwala. Ano to? Bitaw. Bitaw. Mabagal na umikot ang baril sa ere, tapos blag humampas sa pader sa likod hanggang sa madurog ng pira-piraso. Sumigaw ng histerikal ang mga residenteng nanonood pa. Ang iba ay nagtakip ng bibig, ang iba ay tumakbo pa atras palayo. Yumuko si Lando, itinaas ang kamay. Tama na, miss. Tama na, miss. Sumusuko na kami. Humakbang si Shanti pasulong. Ang bawat hakbang ay lumilikha ng mahinang tunog ng kalabog mula sa bitak na aspalto. Huli na ang pagsisisi mo, Lando, sabi niya sa patag na tono. Masyado ng maraming tao ang naging biktima ng laro niyo. Gumapang si Carding sa lupa. Puno ng pawis at alikabok ang mukha. Sumunod lang kami sa utos. Inutusan kami, hindi namin alam, sabi niya ng putol-putol habang nakayuko. Huminto si Shanti sa harap nila, tumitig ng may nagbabagang mata. Laging ganyan ang sagot. Inutusan sumunod lang sa utos, pero walang gustong umako ng responsibilidad sa ginagawa niyo. Nagsimulang umiyak si Lando sa takot. Nakikiusap kami palayain niyo kami, Miss Shanti. Hindi na namin ulitin. Yumuko si Shanti ng kaunti. Mahina ang boses pero tumutusok. Kung takot kayong maparusahan, bakit hindi kayo natakot nung inaapi niyo ang mahihina? Sinubukan ni Carding na bumangon pero gumedjuwang ang tuhod. Sa tingin mo nagiging tama ka dahil sa lakas mo? Sigaw niya habang nanginginig. Tinitigan siya ni Shanti ng diretsyo. Hindi. Pero kahit paano napigil kayo ng lakas na to. Sa isang iglap, sumama sa paglutang sa ere ang sako na nakahandu sa isa malapit at lumabas mula sa loob ang maliliit na bagay. Bote, lata, piraso ng bakal, lahat ay umikot bumuo ng mainit na ipu-ipo sa paligid ni Shanti. Umihip ng malakas ang hangin, natakpan ng alikabok ang paningin. Sinubukan ni Carding na takpan ang mukha mula sa ihip ng hangin, pero natabunan ng dagundong ang boses niya. Itigil mo, please itigil mo. Ibinuka ni Shanti ang bibig ng dahan-dahan. Mabigat at umaalinggaw ang boses. Humingi kayo ng tawad ngayon.
Pero nung umiiyak ang mga tao humihingi ng tulong, nagpanggap kayong bingi. Biglang tumigil ang ipo-ipo. Bumagsak ang lahat ng bagay sa lupa ng sabay-sabay na may malakas na kalabog. Napako na lang ang mga natirang residente. Samantalang nakatayo si Shanti sa gitna ng daan. Tuwid ang katawan, dahan-dahang bumalik sa normal ang mata at mabigat ang hininga tila ba kakalabas lang ng impyerno. Nakahandusay sa lupa sina Carding at Lando. Puno ng alikabok at takot ang mukha. Alam nilang ang araw na iyon ay hindi lang simpleng pagkatalo. Iyon ay paghuhukom na dumating diretsyo mula sa kamay ng taong matagal na nilang minamaliit. Ilang minuto matapos humupa ang lahat, narinig ang sirena na papalapit mula sa dulo ng kalsada. Biglang huminto ang mga mobile patrol at ilang police officers na naka-full uniform ang bumaba ng nagmamadali. Isang opisyal na may ranggong police captain ang lumapit agad sa lokasyon tinitigan ang tanawin sa harap. 2 miyembrong naka-uniforme ang nakahandusay sa aspalto. Nagkukumpon ang mga residente at sa gitna nila nakatayo si Shanti. Puno ng alikabok at dugo ang katawan pero nananatiling tuwid. Sumigaw ng matigas ang captain. Layo lahat, walang lalapit. Tinitigan niya si Shanti ng matalim. Sino ka ba talaga? Kalmadong dinukot ni Shanti ang bulsa ng pantalon, inilabas ang Intel card na nahulog kanina, tapos ay iniabot ito. Shanti, Internal Ethics Monitoring Unit. Nandoon ang registration number. Tinitigan ng opisyal ang card ng ilang segundo. Dahan-dahang naging seryoso ang mukha. Lumingon siya sa baba nakita sina Carding at Lando na sinusubukan pang bumangon habang nanginginig ang katawan. Kayo palang dalawa ang nasa monitoring report noong nakaraang linggo, mahina niyang sabi. Tinitigan sila ni Shanti na walang ekspresyon. Hindi lang sila lumabag sa disiplina. Nangikil sila sa taong bayan, nambugbog ng residente sa kalsada, naglakas loob pang manutok ng babaeng nagtatrabaho. Maingay na nagsalita ang mga residente sa paligid. May sumigaw, tama po yan, sir. Nakita po naming mismo na binugbog siya. Kung hindi dahil sa kanya, walang maglalakas loob lumaban sa ganyang klaseng tiwali. Itinaas ng kaptain ang kamay, sumenyas na tumahimik ang lahat. Nirecord ang lahat ng pahayag, gagawing ebidensya mamaya. Tinitigan niya ulit si Shanti. Miss Shanti, kaya mo pa bang tumayo? Dadalhin ka namin sa ospital. Umiling ng marahan si Shanti. Ayos lang ako. Siguraduhin niyo lang na maeskortan ang 2 to hanggang sa kulungan. Hindi yung makakalabas ulit sa pintuan sa likod. Sinubukan ni Carding na magsalita, paos ang boses. Nagkamali lang kami ng intindi. Bigla siyang sumugod. Tinitigan siya ng kaptain ng matalim. Tama na Carding. 4 na beses ka nang nae-report dahil sa hinalang pangingikil. Sa pagkakataong ito nahuli ka sa akto sa harap ng mga residente at kamera. Wala nang rason. Hinawakan ni Lando ang ulo. Nawala ng pag-asa. Tulong, sir, huwag. Sumunod lang kami sa utos ni Carding. Tinitigan silang dalawa ni Shanti. Sumama kayong dalawa dahil binigyan kayo ng uniforme ng pakiramdam ng seguridad para gumawa ng mali. Pero magiging ebidensya rin ang uniforme na nagtaksil kayo sa tungkulin. Nagbigay ng senyas ang kaptain sa ibang miyembro. Pinusasa ng 2 pulis na nakasibilyan na kakadating lang sina Carding at Lando sa lugar. Humiyaw ng mahina ang mga residente, may pumalakpak sa ginhawa. Sumigaw ang isang residente, mabuhay, Miss Shanti, mabuhay ang tapat. Tumingin si Shanti sa kanila. Patag pa rin ang mukha, pero mukhang malungkot ang mata. Hindi ako bayani, mahina niyang sabi. Ginawa ko lang ang dapat gawin noon pa. Yumuko ang opisyal bilang paggalang. Sobra-sobra na ang nagawa mo, miss. E-report namin ang lahat diretso sa headquarters. Tumingin si Shanti sa langit. Mabigat ang hininga. Kung naipatupad na sa wakas ang batas. Sana hindi ito ang huli. Muling umugong ang sirena. Ineskortan ang 2 tiwali papasok sa mobile patrol. Samantalang naglakad si Shanti ng dahan-dahan papunta sa ambulansya na naghihintay na. Mula sa likod ng bintana, nakita niya ang mga residenteng kumakaway pa rin hindi dahil sa paghanga, kundi dahil sa ginhawa. Ilang araw ang lumipas, nag-viral sa national media ang balita tungkol sa pagbubunyag ng kaso ng pangingikil ng pulis.
Nakadisplay sa screen ng telebisyon ang litrato ni Shanti na nakagusgusing uniforme at may sugat sa mukha. Pinuri siya ng lahat bilang bayani ng kalsada. Ngunit sa gitna ng atensyon, nawala si Shanti. Hindi pumunta sa press conference, hindi nagpakita sa opisina. Tanging maikling mensahe lang ang ipinadala sa mga kasamahan sa unit. Tapos na ang tungkulin, pero marami pa sa labas ang hindi naha-high-touch ng batas. Tinitigan ng kaptain na nakatanggap ng mensahe ang screen ng cellphone nang matagal tapos ay bumulong, hindi lang siya intel, paalala siya sa ating lahat. Ilang buwan matapos ang pangyayari, mukhang tahimik ang atmosphere sa police headquarters. Sa isang lumang maalikabok na archive room, inaayos ng isang batang opisyal na nagngangalang Lieutenant Burhan ang lumang file para sa document digitalization report. Biglang tumama ang mata niya sa isang lumang brown folder na may sulat kamay. Intel Shanti Report. Hinila niya ang folder ng dahan-dahan, hinipan ang alikabok, tapos ay binuksan ang unang pahina. Doon ay nakapaskil ang opisyal na litrato ng isang babae. Kamukhang-kamukha ng babaeng nag-viral ilang buwan na ang nakararaan. Pero sa ilalim ng litrato ay malinaw na nakasulat ang status na namatay sa tungkulin. Date of death, August 12, 2019. Tumigil sa pagbabasa si Burhan, kumunot ang noo. Mali ba ang archive na to? Mahina niyang bulong. Binaliktad-baliktad niya ang sumunod na pahina. Chronological report, witnesses, pati death news mula sa internal police media pare-pareho ang sinasabi. Namatay si Shanti 5 taon na ang nakararaan sa undercover operation sa Surabaya. Tinitigan ni Burhan ang litrato ng matagal tapos ay nagsabi ng mahina. Kung namatay na siya, sino ang lumabas sa video na iyon? Biglang may kumatok sa pinto ng kwarto. Pumasok ang isang senior commissioner habang nakatingin kay Burhan na mukhang lito. Anong problema, Lieutenant? Bakit namumutla ka? Sir, ito. Iniabot ni Burhan ang file. Kamukhang-kamukha ng pangalan at mukha nung nag-viral na intel kahapon. Pero sa official data nakatala siyang namatay 5 taon na ang nakararaan. Tinitigan ng commissioner ang file ng ilang segundo tapos ay bumuntong hininga ng malalim. Itago mo ulit ang file na iyan, Lieutenant. At huwag mong sasabihin to kahit kanino. Tumingin si Burhan ng may pagkalito. Pero sir, alam ng publiko na buhay pa siya. May recording, may saksi. Tinitigan siya ng commissioner ng matalim. Sinabi ko nang itago mo at kalimutan. May mga bagay sa institusyong ito na mas mabuting hindi na ibunyag. Mabigat at malamig ang boses niya. Lumunok si Burhan. Hindi ba siya tao, sir? Mahina niyang tanong. Hindi sumagot ang commissioner. Tumingin lang siya sa bintana, tinitigan ang langit sa tanghali na tirik ang araw. May mga bagay na hindi maipapaliwanag ng official report. Ang mahalaga na ipatupad na ang katarungan kahit sa paraang hindi karaniwan. Nanahimik si Burhan pero tumangging mamatay ang kuryosidad. Nang gabing iyon hinanap niya ang key recording noong araw ng insidente. Sa isa sa mga recording, pinalaki niya ang mukha ni Shanti at sa refleksyon ng salamin ng sasakyan sa likod niya ay nakita ang malabong silweta ng ibang babae na kamukha ang mukha na nakatayo ng ilang metro sa likod nakatingin ng diretso sa kamera. Natulala si Burhan. 2 tao, mahina niyang bulong. Inulit-ulit niya ang recording. Pero laging lumalabas ang aninong iyon 1 segundo bago masira ang imahe. Kinabukasan nang bumalik si Burhan sa archive room, wala na sa estante ang folder na may nakasulat na Shanti. Nagtanong siya sa archive officer, pero pare-pareho ang sagot nila, hindi nagkaroon ng ganoong file kailanman. Samantala, sa gilid ng lungsod, sa ilalim ng tirik na araw sa tanghali nakapareho noong araw ng insidente, isang babaeng nakasuot ng gusgusing damit ang naglalakad bitbit ang malaking sako sa balikat. Mabagal ang hakbang, payapa ang mata. Isang parking attendant na nakakita sa kanya mula sa malayo ang bumulong sa kaibigan, "Uy, di ba yan yung babaeng nag-viral dati, yung sinasabing intel?" Lumingon ang kaibigan. Pero lumiko na ang babae sa makipot na eskinita naglaho sa pagitan ng liwanag ng araw na tumatalbog sa puting pader. At ang hangin sa tanghaling iyon ay umiihip ng marahan, may dalang malabong boses na parang bulong. Hanggat may nang aapi, hindi pa ako tapos.
Tinitigan ni Lieutenant Burhan sa ibang lugar ang parehong langit. Sambil nagsasalita ng mahina. Kung totoo na buhay pa siya, baka hindi lang siya intel, baka bantay siya na ayaw pang umalis. Nanatiling tirik ang araw, pero ewan kung bakit parang iba ang pakiramdam ng hangin noong tanghaling iyon. Tila ba patuloy na naglalakad ang katarungan ng tahimik sa ilalim ng liwanag ng araw. Kabanata 16 na. Ang mainit na tanghaling iyon ay hindi karaniwang araw. Sa isang tahimik na sulok ng kalsada, isang dalagang nakasuot ng gusgusing damit ang naglalakad bitbit ang isang malaking sako sa balikat. Walang nakakaalam na ang mahinang hakbang na iyon ay magiging mitsa ng pangyayaring ianig sa buong lungsod. Bigla siyang hinarang ng dalawang tiwaling nakauniporme at ang nagsimula bilang maliit na akusasyon ay naging paglaban na hindi nila inasahan kailanman. Sino nga ba talaga ang babaeng iyon at ano ang nagpalagablab sa buong katawan niya sa ilalim ng tirik na araw?